Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na sa ngayon nga po ay inaantay pa natin yung desisyon ng ating pong Pangulo kung yung ratified bill ba ay i-reject o ibibeto o kanyang pipirmahan. O hindi man niya pirmahan o hindi man niya i-reject, ay magiging ganap na batas po yan, yung ratified bill, after 30 days mga idol at mga bayan, kahit walang pirma ng ating Pangulo, ay automatic na magiging batas after 30 days. Naiintindihan niyo po ba mga idol at mga babayan? So, ngayon po ay mayroong balita na dumistansya itong Malacanang doon po sa isinusulong na panukala na pagpapalawig nga po ng termino nitong mga barangay officials. O eto po pakinggan po natin yung balita ng DWIZ News 882. O eto po pakinggan po ninyo. Sa itinutulak na panukalang batas na nagsusulong na mapalawig ang termino ng barangay at SK officials. Narito ang news of ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Dumistansya ang Malacanang sa tinutulak na panukalang batas na magpapalawig daw sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK yung sangguniang kabataan. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso ng legislatura sa pagpasa ng panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. Pero sa ngayon ay wala pa niyang tugon ng Pangulo kung posibleng paglagdaan ang nasabing bill. Sa kabila nito, inaisa niyang ipabatid ng Presidente na dapat ay naayon sa atikain ng tamang pamamahala at pag-unlad ng komunidad ang layunin ng anumang bill na sinusulong sa Kongreso. Naniniwala naman ang palasyo na dapat matuloy ang nakaschedule na barangay at SK election sa Disyembre hanggat walang pinipirmahang batas ang Pangulo na nagkakansela sa nasabing eleksyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa bilang may... So ayan po mga idol base po sa ating napanood at narinig na dumistansya nga po itong Malacanang o itong palasyo doon po sa isinusulong na panukala na pagpapalawig sa termino ng mga barangay officials. At kung ang DILG po yung ating tatanungin, ito po yung kanilang pahayag mga idol at mga kababayan. Ito, pakinggan niyo po ninyo. Balita po nitong Brigada News FM 102.9. Ito po. So, pirmahan man nyo hindi, magiging ganap itong batas unless ipito niya. Itong panukalang batas na ito ng pagpapaliban ng barangay and sangguniang kabataan elections. Kung ganyan na Kiko, sige, arito ang bahagi ng naging pahayag ng ating Provincial Director ng DILG na nakikinig din malamang sa atin ngayong umaga ito. Sige. Po, hanggang walang opisyal na pinirmahan na batas na nag-reset or nag-extend ng term ng ating mga barangay officials, ipanatan niyo po ang loob niyang may eleksyon sa darating na December 1. Pero pag may lumabas po na permadong batas ang ating Pangulo, di automatic po yung mga preparations na ginagawa ngayon ng COMELEC, may mapupuntang vote yun. Pero ngayon po, pag DILG po ang tinanong ninyo, pareho ng COMELEC, tuloy ang eleksyon. Tama. Let's go. Prepare na din for transition. Kasama na po doon. Pag natuloy po yung eleksyon, para din pong dito sa munisipyo at saka sa probinsya, may transitioning din po yan. So, kikreate din po kayo ng transition team ninyo. O yan, SM Kiko, ang transition team kasi, So ayan po maliwanag po yung panig ng DILG na hanggat walang batas na pinipirmahan yung ating Pangulo ay tuloy itong December 2025 election. At base din po sa ating napanood at narinig, kahit hindi man pirmahan ng ating Pangulo, ay magiging ganap na batas yung ratified bill na yon after 30 days mga idol at mga bayan,
Kaya ang sabi po nung DILG, mga bayan, ay ipanatag po ninyo yung inyong loob. Ipanatag po ninyo sapagkat wala pa pong naitatayong batas para po sa pagpapalawig o pagre-reset ng termino ng mga barangay officials. So sa mga gustong kumandidato o tumakbo ngayong darating po na barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ipanatag po ninyo yung inyong loob sapagkat yung naka-schedule pa rin ngayong December 1, 2025, yun pa rin po yung umiiral. At ang sabi nga po ng Supreme Court ruling, bawal po yung pagpapaliban ng isang eleksyon. Ayan. So, pakinggan po natin si Senator Coco Pimentel. Ito po yung kanyang pahayag. Sino ba ang may last touch in lawmaking? At alam ko, ang gusto ng presidente, ituloy itong barangay. So, whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? You need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? So, sorry nang stand ni Presidente during the LEDA? Yun ang narinig ko. Ituloy. Ituloy. So, nandun yung possibility na i-veto? Nandun ang possibility na ito. So ayan po malinaw po na atin pong napanood na ayon po mismo kay Senator Coco Pimentel na ang gusto po ng ating Pangulo na ituloy itong December 2025 election. Kaya ang sabi niya ay mayroong posibilidad na ibeto yung panukalang batas na yon na magpapalawig sa termino ng mga barangay officials. So medyo nakakahinga yung atin pong mga kababayan na nagbabalak na tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kasi kung pagbabasihan natin yung sinabi ng palasyo sa pamamagitan ni yung tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Claire Castro ay yung umiiral pa rin na batas yung dapat po na sundin na dapat matuloy itong December 2025 election. At base din po sa atin pong napanood mula kay Senator Coco Pimentel na ang gusto po ng ating Pangulo na ituloy itong December 2025 election at may posibilidad po na ibeto yun pong panukalang batas na yon na naritipikahan na ng Senado. So ngayon po ay pakinggan po natin at panoorin itong balita dito po sa Brigada News FM Bicol 101.5. Ito po Comelec Sorsogon nilinaw na hinihintay pa ang anunsyo sa petsa ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito po, panoorin po natin. Commission on Elections, inihayag ng Commission on Elections sa Comelec Sorsogon City na hinihintay pa nila ang anunsyo mula sa National Office hinggil sa eksaktong petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Barangay Brigada News sa Sorsogon kay Atty. Carla Herrera, City Election Officer, sinabi nito na naantalang pagsasagawa ng 2025 DSKE sa Disyembre dahil may ginawang pagbabago sa calendar of activities kung saan ang dating naka-schedule na voting registration sa buwan ng Hulyo ay isasagawa sa huling linggo ng Oktubre, ngunit wala pang anunsyo sa eksaktong araw. Defer or na-suspend yung registration on July 1 to 11, gagawin na siya sa last week of October 2025. So, kung
Kung kailan yung exact na period, malalaman natin yan once na may binaba na ulit na resolution from our main office. Bukod rito, sumiti na rin sa Kamara ang panukalang magpapatupad ng 4 na taong termino ng mga barangay officials, ngunit hindi pa malinaw kung paano ito ipapatupad. Nanatili pa rin paalala ng COMELEC Sorsogon City sa publiko ang kahalagahan ng pagboto dahil ito ay karapatan ng pumililang leader na may malaking ambag sa pagpapaunlad ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigadier Motokan. Ayan, dito po sa Sorsogon City, mga idol at mga bayan, ay inaantay pa nila yung desisyon mula sa main office ng COMELEC kung kailan talaga yung schedule, yung petsa ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So bagamat binago yung petsa po ng voter registration mula sa dating schedule na July 1 hanggang July 11 ay inilipat po sa last week of October 2025 at pinalawig hanggang sa July 2026. So bagamat binago yung schedule ng voter registration ay patuloy po na nag-aantay ang COMELEC Sorsogon sa bagong schedule o sa pinaka-schedule po ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So tayo din po ay nag-aantay din po doon po sa magiging desisyon ng ating Pangulo kung yung ratified bill ba ay ibebeto niya, i-reject o kanyang pipirmahan o magiging lapse into law after 30 days. So yun po yung patuloy natin inaabangan hanggang sa ngayon. So yan muna yung ating update mga idol at mga bayan. At magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Ingat po tayong lahat.